Takutin niyo ako with real-life horror stories. Meron ako neto mga lods. Ako nga pala si JM. Hindi ako mahilig maniwala sa multo. Pero pagkatapos ng gabing yun, ibang usapan na. Noong 2023 napilitan akong umuwi sa probinsya namin sa Laguna para sa lamay ng lola ko. Luma ang bahay, buhos, kahoy, may alulod na bakal sa gilid ng bubong na lagi kong pinaglalaruan nung bata pa ako. Gabi na, ako lang ang naiwan gising, nasa teras, nagyoyosi. Tahimik ang paligid, yung tipo ng katahimikan na sumisigaw sa tenga mo, tapos bigla kong narinig, tik, tik, tik. Akala ko ulan, pero pagtingin ko tuyong-tuyo ang paligid. Yung tunog, galing sa alulod, parang may daliri na kumakatok sa loob. Dahan-dahan, timpladong-timplado para marinig ko. Nagtindig balahibo ako nung may narinig akong pabulong. JM! Labas ka muna dyan! Mahinang-mahina, pero malinaw. Boses ng lola ko, pero malalim. Parang may sabit. Parang hindi siya yon. Nagkunwari akong hindi ko narinig, pero ang kamay ko malamig na. Maya-maya, tumunog ulit. JM, ako to. May nakalimutan kang paalam. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero tumayo ako. Sumilip ako sa gilid ng bubong, sa mismong alulod. Wala. Pero nung yumuko ako, may mga kuko akong nakita, mahahaba, itim. Kinakalmot yung bakal sa loob. Hindi ko makita yung mukha, pero alam kong may nakasilip mula sa loob ng alulod. Imposibleng magkasya ang tao doon. Nanginig ang boses ko. Lola? Ang sagot niya, garalgal. Hindi ako si Lola. Pero kilala kita. Bata ka palang tinitingnan na kita mula rito. Lumingon ako. Walang ibang tao. Pero may malamig na hangin na parang hinihipan ang batok ko. Alam mo kung anong mas malala? Kinabukasan tinanggal yung alulod para linisin. Doon sa loob, may butas na maliit at sa dulo nun, may piraso ng lumang damit ni Lola. Basa. At may mga hibla ng buhok. Walang pumasok sa loob. Sarado lahat. Pero nandoon. Hanggang ngayon, pag umuulan sa bahay na yon, sinasabi ng mga kapitbahay, bakit parang may bumubulong sa alulod ninyo? Ako? Hinding-hindi na ako umuupo.